Kung tatanungin niyo ako kung ano yung pinaka-useful na tech na magandang i-pair sa ating smartphone, ay ang aking sasagot agad ay isang smartwatch or isang smartband. And for a very good reason din naman kasi not only that it can tell the time, ay marami pa itong ibang added features tulad ng pag-track ng ating mga metrics and mga workout. And nakikita natin gaya dito ang ating mga notifications without even touching our phones. And syempre, meron din itong mga controls na pwedeng gamitin tulad ng pag-play ng music and pag-answer ng mga calls sa ating phone. And I myself was a smart band user, so ginamit ko itong Huawei Band 6 ko for about 2 to 3 years until I stopped using it and replaced it with a smart ring. This is the Aulon Ring Gen 3 that I bought from TikTok Shop, and it is only 900 pesos. I have been using this for about 3 months now, and ang tanong, kaya ba nitong i-replace talaga ang iyong usual na smartwatch? Let me give you an insight to that. In terms of its design, it is a very straightforward ring with the exception of its sensor and battery underneath, which is very visible and gives the ring its thickness compared to your usual rings. I chose the silver color, which gives a glossy and reflective look, but it also comes in gold and black colors. Meron siyang IP68 water resistant, so kung mabasa man siya ay walang magiging problema. Personally, medyo nanibago ako sa pagsuot ng singsing kasi never pa akong nakasuot ng kahit anong singsing before this smart ring. And syempre medyo nabother din ako nung una sa kanyang thickness, lalo na kapag nagkikiskisan yung mga daliri ko sa kahit anong mga activity na ginagawa ko. Nakakapag-measure din ito ng ating mga basic health metrics tulad ng steps, ng sleep, ng ating blood oxygen and stress. Pero I really can't call it smart, lalo na kung sobrang dependent niya sa ating smartphone sa pag-monitor ng ating metrics. You also won't be getting notifications on the ring itself like calls and texts, or even track a workout since the tracking will be done on the app itself instead of the ring. Another thing is that you should be mindful on how you wear the ring kasi may mga cases na hindi matatrack yung steps and sleep mo kapag hindi mo siya nasuot ng maayos. And na-experience ko yung problema na yon first hand, and nakala ko meron talagang defect itong smart ring na to. But then, binasa ko yung manual and nandun pala talaga yung problem na yun. Meron pala talaga siyang proper na pagsuot ng singsing. And after that, wala na akong naging problema sa pag-track ng mga metrics ko. Pero kahit na kulang ang mga features niya compared sa ating mga smartwatch, ay marami pa rin gimmick itong singsing na to. Like a camera control, but it only uses the in-app camera, and a short video control, which is basically swinging your hand to play the next TikTok video without touching your phone. I have tested these features personally, pero hindi ko siya natripan. Pero kung tatanungin ako sa tungkol din sa dalawang features niya, mas pipiliin ko na yung short video control. In terms of the battery, it is fairly good. Yung box niya, sabi meron daw siyang 10-day battery life. Pero in my experience, ang pinakamahaba ko ay 7 days, and I think I average around 5 to 6 days. My problem with the battery is that I always drain my usage because the battery monitor is not in the first page of the app. And I frequently forget checking it since it feels like it stays on the same battery percentage for a period of time. Like kunwari, i-check ko yung battery niya dun sa phone ko, naka 65% siya. Then tomorrow, pag chinek ko, minsan nagsistay pa rin siya sa 65 or mababawasan lang siya ng 64, 63. So the next day, makakalimutan ko siyang i-monitor kasi sabi ko nga, parang meron pa naman siyang enough na battery. Then the next day after that, wala na pala, na-deplete na yung battery ko, and malalaman ko na lang yun kapag nakita kong hindi na na-track yung mga metrics ko. I hope na magkaroon tayo ng update na kahit sa phone man lang mag-notify na low bat na yung ating singsing, o siguro kailangan ko na lang mag-create muna ng habit of charging it every 3 days para kahit pa paano hindi na-drain to the full yung aking smart ring. May kasama na siyang magnetic charging cord out of the box, pero hindi ko siya ginagamit kasi sobrang ikli. Kaya ang ginawa ko na lang ay bumili ako ng charging case, and it charges the ring to its full capacity in 45 minutes. And the good thing is parang mag-a-add ka lang ng around 300 pesos para dun sa charging case, so hindi ka nalugi.
Tapos, sobrang tagal pa ng buhay ng charging case kasi for the 3 months that I've been using the ring, I have only charged the case like 5 to 6 times pa lang. So, one tanong, can a smart ring replace a smartwatch? My answer, yes and no. If you are really into fitness tulad ng maraming tao na bumibili ng smartwatches ngayon and sobrang gamit na gamit mo yung mga features ng isang smartwatch, then mahihirapan ka talagang mag-transition sa isang smart ring. Pero kung ikaw naman yung tao na gusto mo lang makita yung mga basic health metrics tulad ng nakaka 10,000 steps ka ba sa isang araw or nakakatulog ka ba ng 8 hours tuwing gabi or kung stress ka ba, then a smart ring will just do fine. Personally, itong si Huawei Smart Band 6 ko, kaya ako rin hindi ko na ginagamit kasi nag-deteriorate na yung kanyang battery. Pero ba't nga ba ako hindi nag-upgrade sa ibang smartwatch or smart band? And ang unang sagot ko dyan is, once you give in to this smartwatch game, ang hirap nang bumalik sa mga classic na smartwatch. Nung gamit ko talaga to for 2 to 3 years, ay nagtahinga talaga yung isang relo ko sa bahay. Pero ngayong nangongolekta na ako, mga relo, nagsistart na ako ng aking watch collection, ay okay na ako sa isang smart ring na makakapag-track ng aking mga health metrics. If you're interested in getting this ring, I will link it down below sa description kung saan ko ito nabili. Pero for now, you can like and share this video and subscribe na rin kayo sa akin for more content. And this is Anakin, and see you next time.